Ayan, so hello, good day mga ka-farmland. So new property po tayo today. Ayan, so ang location po nito is Calawag, Quezon mga ka-farmland. And then ang sukat po ng property is 2.8 hectare. Bali, kulang po ng 2,000 square meters sa 3 hektarya ito. So ayan, so yun mga ka-farmland, bali dito po magmumula yung property sa puno ng nyug nito. Pero ito pong puno ng nyug nito mga ka-farmland ay sakop na ng property. So dyan siya magbumula, and then ito po yung boundaries niya, itong bakod na to paikot. Ayan, so wala po tayong kakaligawan mga ka-farmland kasi may bakod yung property, and then ang likod po nito ay Sapa Creek. So yung kabilang creek ay sa ibang property na po, kaya wala tayong kakaligawan sa property mga ka-farmland. Ayan, so bali itong plot na ito mga ka-farmland ay sakop po ng property, and then tuhog po ito ng barangay road. Pagbaba mo na sa sakyan, property mo na. Ayan. So yung mangga na yun mga ka-farmland ay dala pa rin ng property, and then itong bahay na to. Bali ito po yung bahay ng kapatid ng may-ari, pero nakausap ko naman po si ate na willing naman po silang ibenta yung property na kasama yung bahay nila. So no worries naman po. Ayan, so bali tuhog po ito ng kalsada mga ka-farmland, and then so sa ngayon dinedevelop na po yung daan. Bali one way lang po ito, pero gagawin po ito na 2 lane kasi ito pong kalsada na to ay tatagos ng isla. So ito po ay dinedevelop na kalsada mula Calawag, tatagos po ng Quezon. So isla po yun na may 3 bayan, Quezon, Perez, Alabat. Ayan, kung pamilyar po kayo dyan. Ayan, so bali left and right po ng property yung property ng kalsada. So platted po itong area na to. Reviewing natin. Wait lang. Ayan, so as you can see mga ka-farmland, almost 90% po flat yung property. And then marami din tong fruit bearing trees. Ayan, si kuya yung kasama nating locator ngayon. Yeah. And so platted po itong area na ito mga ka-farmland. Ayan, and then Nyugan po ito. So may portion po itong 2 pitak na rice land. Ayan, so yung rice land mga ka-farmland is nagkakaroon po ng, tinanong ko rin po yung isa sa tao na harvest daw po sila ng 100 balde, hindi po sa aqua balde ng palay dun sa rice land. So platted po itong area na ito mga ka-farmland. Ayan, kung mapapansin mo, so sa pa po ito, yan puno po yan ng pili mga ka-farmland. Medyo pause lang po tayo ngayon. Ayan, so platted po ito. Ayan, puntahan natin yung creek. Ayan, may tubig. So ito mga ka-farmland ay buhay po ang sapa dito. Hindi po yung nakakatihan ng tubig. Ayan, ang kagandahan po dito mga ka-farmland, wala kang kakaligawan kasi boundaries po nito ay creek. Ayan, and then kung gusto mo magtayo ng rest house mga ka-farmland, may puno din po ng kawayan sa property, kaya kung gusto mong gumawa ng kubo, rest house, no need na po natin bumili ng bamboo or kawayan. So may kawayan na po sa loob ng property. Napakaganda po ng ambience dito mga ka-farmland. Ayan, kung mapapansin mo, platted po itong area na to, and then ito po ay upland, and then yung kabila po nito ay rice land. Ayan, napakaganda at napakahangin po. Kung retirement plan ang hanap ng mga ka-farmland, tamang-tama po ito sa'yo kasi pagbaba mo ng sasakyan, property muna. So nunod nating lumakad ng malayo mula kalsada kasi tabing kalsada po yung property. Ayan, videohan din natin sa source ng kuryente. Ayan, so may kuryente po sa lugar, and then yan, may street light na rin. Ay, videohan ko lang tol. Ayan, so napakaganda nito mga ka-farmland. Napakaganda ng ambience. Ayan, pinadaan lang natin, napakaganda ng ambience. So ayun mga ka-farmland, bali may poste po ng kuryente sa lugar, kaya no worries po sa electric. Sa water supply naman mga ka-farmland, ayan, kung mapapansin mo, may rice land, and then may creek sa likod. So mababaw po ang level ng tubig dito. Pwede po tayo mag-depth well. So sasaksak mo lang yan, lalabas na yung tubig. Or pwede rin tayo maglagay ng pump or puso. Ayan, pwede po yan. Ayan, so ayun po yung boundary mga ka-farmland. Itong bahay sakop ito, and then yung mangga na yun, yung pang boundaries niya. Pero yung rice land po na nakita mo, hindi po yan sakop. Bali ang nasa sakop po niyang rice land ay na-adon part, bibidyohan natin. Ayan, bali 2 pitak po yan. Napakaganda po nito, flat land. At napakaganda po ng ambience dito mga ka-farmland. Ayan, so yung pong likod niyan mga ka-farmland ay may creek. Ayan, kaya wala tayong kakaligawan kahit di bakuran yan kasi boundaries po nito isa pa. Ayan, ang kagandahan dito mga ka-farmland, aside dun sa namumunga ng nyog, may bago silang tanim na bago pa lang natayo. Ayan, may mga bago po agad na tanim ng nyog. So 90% flat land. Ayan, so may star apple, may mangga, may langka,
So may pili din po ito, ayan, sa property. Ayan, productive din po yung farmlet mga ka-farmlet. Ayan. So ito, may street light din tayong nakita. Ayan, kaya sa gabi, maliwanag po dito, ano. Ayan, kung naghahanap ko mga ka-farmlet ng retirement plan at the same time investment, so pwede po itong investment kasi sa ngayon ay one lane pa lang ito, pero ito po ay in the soon. Yan, magiging provincial road po yung property kasi tatagos po ito ng isla na may 3 bayan, ano. So sa ngayon barangay road po ito. And then pag na-develop yung daan, magiging provincial road po yung property. Kaya napakagandang investment po nito mga ka-farmlet. Ayan. So yan, platted po itong area na to. So nyugan. Sa nyug mga ka-farmlet, estimated natin is nasa, pag ang isang hektarya mga ka-farmlet ay puno ng nyug, so estimate lang po natin, ano, ang isang hektarya mga ka-farmlet pag puno ng nyug ay nagkakaroon po ay ng 250 to 300 ka puno ng nyug pag puno, ano. O kung mapapansin yung mga ka-farmlet, halos puno naman po ito ng nyug, estimate na lang natin na 200 per hectare. So 2.8 po ito, possible mga 500 kapuno po ito ng nyug more or less kasi 2 pitak lang po yung rice land niya. Sa rice land naman po, I think nasa 3,000 square meter or 5,000 square meter po yung rice land na sakop niya. Ayan, so bali ito po yung rice land mga ka-farmlet na nasakop ng property. Ayan, napakaganda. Nakakatuwa mga ka-farmlet ang hangin at napakaganda po ng ambience dito. Ayan, baka ito na po yung hinahanap mo. Napakaganda. So ito po ay hindi natin sakop, ano. So sa iba po ito. Sa ibang property. Ayan, kung mapapansin nyo naman po magkaiba ng tanim, ito ay bago pa lang, yung nasa kanan ko, and then yung nasa kaliwa ko ay ayan, may bunga na, ano. So malapit na po yung anihin. So bali ito po yung sakop ng property mga ka-farmlet. Ayan, so may poste na yan. So abot dyan po yung sakop natin ng rice land. And then iikot yan dito mga ka-farmlet. Ayan, puntahan natin. So ayan, sa kabila naman po, ayan yung upland nya, yung kalupaan nya. Ayan, aside sa puno ng nyog, pili, star apple, ano pa ba, mangga. Meron din po siyang puno ng saging. Ayan, nakakatawa. Napakaganda po nito. Ayan, halos puno po yun ng saging. Sa saging mga ka-farmlet, estimate po natin is nasa 100 ka puno po yun ng nyug more or less. So ito po yung property. Ayan, may street light din. Ayan, ikot natin. Ganda. Ayan, sa mga naghahanap po dyan ng retirement plan, ayan, tamang-tama po ito sa inyo. Sa suning permit mga ka-farmlet, ang pagkaalam ko po ay sa Calawag, isang lugar lang may suning permit, ano. So ito po ay wala. Pero kung gusto mong mag-alaga ng livestock, pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. Sa baboy mga ka-farmlet, I think 20 to 30 heads pwede tayo mag-alaga. Pero pag 100 pataas, so need na po natin ng suning permit mga ka-farmlet. And then ito po ay sa ng property. Ayan, kung anong puno ito, pili din po yata, pasensya na, limot ako. Ayan, so ito po yung boundaries nya. Ayan. Ito po yung boundary mga ka-farmlet. Itong hali na to, itong puno ng nyug. Kung estimate natin mga ka-farmlet, ang frontage po nito ay nasa almost 150 meters, ano, o 200 meters mga ka-farmlet. Napakahaba po ng frontage ito. Sabihin natin 150 meters more or less. So ito po yung upland nya, yung nasa right side ko, and then yung left side naman po ay yung rice land nya. Napakaganda. Kahit saan part ka dito magbahay mga ka-farmlet, ay pwede kasi tabing kalsada yung property. And then ito po yung boundaries nya, itong sapa na to. So creek po yan. Ang maganda dito mga ka-farmlet, malinis po ang tubig dito, ano. Kung mapapansin mo mga ka-farmlet, wala po ditong basura na plastic. Makikita mo lang sa tubig na basura is yung mga tuyo-tuyong dahon. Ayan, kasi wala kang makikita pampers, diaper, plastic ng sabon. So wala, malinis po ito mga ka-farmlet. Ayan, napakaganda. Ayan, nakakatawa. So kung investor ka mga ka-farmlet, pwede po natin itong gawing investment kasi tabing kalsada. Alam naman po natin yearly nagtataas ang value ng property, lalo na pag nagkakaroon ng development sa lugar like po nito na sa ngayon barangay road, pero soon magiging provincial road po ito, ano, kasi tatawid ng kabilang bayan. Ayan, so yan po ay hindi pambobola. Ano, pag narating nyo po ito, so kahit magtanong po tayo sa kapitan,
Ayan, so gagawin po itong provincial road. Kasi yung dati po, ang Quezon ay isla na pagtatawid ka, kailangan mo pang sumakay ng peres o bangka para makatawid. So ngayon, ginagawan po yan ng tulay. At natatawid ng kabilang dagat. Tapos, dito po sila dadaan. Dito idadaan yung kalsada niya. Ayan, so tamang-tama po ito. Pwede natin itong i-subdivide, mga ka-farmlet. Pwede mo itong ilot-ulote, kabilaan, left and right po yan, kasi flat land. So, pwede mo yung i-subdivide. Ang ganda. Almost 90% flat land, walang halong pambubuo mga ka-farmlet. Yan, makikita nyo rin po sa video. So, napakaganda po nito at nakakatuwa. Ayan. Pwede po ito sa oldest kahit mga 60 o 80 years old mga ka-farmlet. Pwede kasi pagbaba mo ng sasakyan, property mo na. Sa town proper mga ka-farmlet, ang distance po nito sa town proper is nasa around 30 to 40 minutes. Pwede tayo magbayan ng Lopez o pwede bayan ng Calawag. Pero nakakasawa po dito ay Calawag, Quezon pa. Ayan. So sa National Highway naman po ay magdadrive tayo ng almost 15 minutes to National Highway. And then from Manila, magdadrive po tayo ng 4 to 5 hours from Manila. Ayan, so yan po yung distance, yung travel time natin. Ayan, so sa kalsada po, may portion po na off-road. Kung asa ngayon, ay dine-develop pa lang. May dadaanan tayong off-road, pero pasok naman po ang sasakyan. Even sedan, so pasok po sa property kasi dine-develop naman na po yung kalsada. Ayan, and hopefully ngayong taon matapos na kasi malapit naman na po. Yung dadaan natin mga farmland is almost 10% na lang yung off-road niya o 5% na lang. Napaka-unting portion na po. Ayan, so abutin nyo lang po ang video natin mga farmland, at kung may tanong po kayo regarding sa property and documents, and so message nyo lang po ako.